the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you touch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. That the eyes that see my sins would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call aloud through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am when all the world is so empty and untrue, let me just stay here with you. I want to be where my spirit can fly free, soar like the heavens with you.
take me. When trouble comes, open up the gates of love. Lord, take me. Fill my life with strength within. Let me linger in your arms. Guide me gently as I walk from day to day. When I see nothing but weakness and wounds, show me a vision of you. Let me behold you in the glory of your grace. Speak to me, Lord, set me free. When trouble comes, open up the gates of love. Lord, take me. Fill my life with strength within. Let me linger in your arms. Guide me gently as I walk from day to day. Guide me gently as I walk from day to day. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalala. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan
It's a symbol that's being used so frequently. Many blaspheme and despise, though it's ancient it abides. A shrine to death that stands for life to me. There was a cross made for the Son of God at Calvary. Two pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watched as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. You see, when this old emblem is so dear to me, it stood for suffering and it brought us peace. It bridged the gap for me, offered cleansing for our sins, an icon that reminds us that we're free. There was a cross made for the Son of God at Calvary. Two pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. God forbid that I should ever let my memory fade, but forever keep the cross in view, for that's where I was saved. I was saved. There was a cross made for the Son of God at Calvary. Tumayo po tayo. Two pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. Though he could have walked away, he chose the cross. Amen. Magandang gabi po sa lahat sa pangalan ng Panginoon. Magandang gabi maging sa mga kasama natin sa Facebook Live. Inaanyayahan ko kayong manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli naririto sa inyong paanan, Panginoon. Nagpapasalamat sa isang dakilang pribilehyo na muli magkatipon sa ilalim ng iyong presensya, Panginoon.
at minsan pa ay sumasamba sa isang Diyos na may-ari ng langit at lupa, lumikha ng mga bagay na nakikita namin dito sa lupa. Kami po nagpupuri sa inyo, muling itinataas kayo, Panginoon. Pinasasalamatan, una sa lahat, Panginoon, sa patuloy pong pagnanasa na mapaglingkuran kayo, na inilagay niyo sa aming mga puso. Gayon din, Panginoon, sa patuloy na kagalakan. Lord, naway marapatin niyo po kami na muli ay maka-fellowship kayo, gayon din po ay makasalo kayo, Panginoon, sa isang, Lord, Panginoon, pagkain ng spiritual, Panginoon, na pagkain na inyo pong inihanda, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang pagkain po ng aming kaluluwa upang ito'y mabuhay ay walang iba kundi ang inyong salita. Ang kapahayagan po ng inyong mga salita. Kaya nga, Lord, sa gabing ito, ang aming paanyaya po ay, Lord, sumasa inyo, Panginoon, inaanyayahan kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan upang muli ay putol-putol, Panginoon, ng mga tinapay ng buhay upang ipakain sa bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, hindi lamang sa dakong ito, kundi sa mga kasama namin sa live streaming, Panginoon, handang makinig, Panginoon, bukas ang puso at kaisipan upang makinig, Panginoon, ang inyong mga salita. And we believe, Panginoon, kami po inyong naririnig, inyong nakikita, Panginoon, at hindi niyo po bibigoin ang aming mga panalangin. Lord, hadlangan niyo po ang kaaway, anuman ang kanyang plano, naway kayo ang magsaayos ng lahat, kayo ang maghari, ang inyong sakdal na kalooban, Panginoon. Mangusap kayo, Panginoon, ng ayon sa inyong sakdal na kalooban. Kung kailangan niyo pong magpaalaala, gawin niyo, Panginoon. Kung kailangan niyo pong magpalakas, ay gawin niyo po. Kung kailangan niyong sumaway, Panginoon, gawin niyo po, Panginoon. Yan ang aming dalangin at samo sa iisang Diyos na aming pinaglilingkuran at tumawag sa amin sa huling panahon na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Buksan natin, diretso na po tayo, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 3. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Ephesians chapter 4, verse 22. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo pa rin, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Sabi po sa Tagalog ni Apostol Pablo, hubarin ninyo ang dati ninyong pagkatao na nauukol sa inyong dating pamumuhay na nasisira dahil sa mapanlinlang na mga pagnanasa. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng Kanyang salita. Kakaupo na po kayo. Magandang gabi po sa lahat, sa mga kasama ko ngayon dito sa bahay sambahan natin. Gayon din sa mga kasama natin sa Facebook Live. Magandang gabi po sa lahat sa inyo at naway sumaatin ang pagpapala na inihanda ng Panginoon sa gabing ito. Naway maging bukas po ang hindi lang ang ating mga tenga, ang ating kaisipan, higit sa lahat po ang ating puso upang ating saluhin ang bawat kapahayagan ng salita ng Diyos na Kanya pong ipapahayag sa atin sa gabing ito. And we believe na kasama natin siya at siya ang patuloy nakakatagpo sa ating mga pangangailangang espiritual. So diretso na po tayo. Now, last Wednesday po pinag-usapan natin ang tungkol sa lust. At si Apostol Santiago ay sa kanyang sulat, sinabi niya na the cause of all strife among us, ang dahilan daw ng mga pagtatalo-talo sa kalagitnaan ng iglesia ay ang
lust. So, ang sabi niya sa chapter 4, verse 1, "From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust, the war in your members." So, sabi niya, saan daw nagmumula yung mga digmaan or alitan sa atin? Sabi niya, nagmumula daw ito sa mga pagnanasa na naglalaban sa kalooban ng ating pagkatao. At nakita natin dito na yung lust na tinutukoy niya ay hindi naman talaga diretsang lust of the flesh or may kinalaman sa sexual, kundi ang sabi niya rito, ang ibig sabihin ng lust dito ay a strong desire for something that appeals to and satisfies the senses. So ito daw lust na ito o pagnanasa, ang sabi dito, ay nangangahulugang isang matinding pagnanais sa isang bagay na nakakaakit at nagbibigay kasiyahan sa mga pandama, of course, ng tao. So ito'y ang pagtuon ng puso at isipan ng isang tao sa isang bagay na labis na ninanais niya. Labis na hinahangad niya or pinananabikan niya or pinagnanasaan niya. At sabi dito ay pagnanasa sa mga bagay na ipinagbabawal. So yun yung last na tinutukoy ni Apostol Santiago sa kanyang sulat na ito, a strong desire for something that appeals to and satisfies senses. So James is not talking about lust, sabi ko nga sa inyo kanina, which is commonly speaking about sexuality. At sa sulat niya na ito, na James chapter 4, yung binasa natin last Wednesday, pagkatapos niyang sabihin yung from verse 1 to 6, dito sa verse 7 and 8 ay nagbigay siya sa atin ng actually clue or hint kung anong dapat nating gawin para ma-overcome natin ito. Nang sabi niya ay, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." Magpasakop daw tayo sa Diyos at labanan natin ang dyablo. So, ang una, kailangan nating magpasakop sa Diyos. Hindi natin kayang labanan ang dyablo kung hindi natin kasama ang Diyos. Di ba? So, kaya yan yung mga salitang, yung pagkakasunod-sunod ng salita na sinabi niya. So, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Verse 8, "Draw nigh to God, and he will draw nigh to you." Lumapit daw tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Alam natin naman iyan na ang Diyos ay naghihintay siya. Di ba? So, kaya nga ang sabi ng propeta sa isang bahagi ng mensahe minsan, nung tinalakay niya yung tungkol sa dalawang alagad patungo ng Imaos, kapag inanyayahan mo raw ang Diyos, hindi ka niya bibiguin. Minsan ay naghihintay siya na anyayahan mo siya. Kasi kung matatandaan nyo, nung kinagabihan na, di ba, kunwari ang Panginoon na tila may malayo pang patutunguhan. Pero nang inimbitahan siya ng isa doon sa dalawa, o nung dalawa mismo, ay siya'y pinaunlakan niya yung invitasyon ng dalawa at doon siya talaga nagpahayag. Kung kailan mo siya inimbitahan, kapag pinaunlakan niya yung invitasyon mo, may gagawin siya. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. And actually, doon nahayag, doon sa dalawa, na yun ay ang Panginoon. Sa buong maghapon na yun na magkasama sila, na binubuksan ng Panginoon sa kanilang salita, meron silang nararamdaman sa kanilang sarili na yun ang Panginoon, pero hindi sila tiyak, hindi sila sigurado until dumating yung kinagabihan. Di ba? So, yun ang kailangan natin. So, ang Panginoon, minsan nga sa Biblia, naalala nyo na ininbitahan siya ng isang Pariseo para sa isang piging. At sabi nga ng propeta, iniisip ko kung anong dahilan
para imbitahan ng isang taong para ikaw ay imbitahan ng isang taong galit sa iyo, di ba? Pero ang Panginoon ay pinaunlakan niya, di ba? So kung nagtataka ka na inimbitahan ng isang taong galit, yung isang taong kinagagalitan niya o kinamumuhian niya, well, yung inimbitahan ay pumunta naman. At nakita natin na may dahilan ng Panginoon kung bakit siya pumunta doon, aside from in-invite naman siya. So meron siyang kakatagpuin doon na isang babae. Di ba? So nakita natin, walang sinasayang na panahon ng Panginoon. And every time na imbitahan mo siya, ay hindi ka niya bibiguin, lalo na kung ang imbitasyon mo ay mula sa puso. Di ba? Lalo na kung ang reason ng iyong invitation ay gusto mo siyang makilala. Di ba? So, yan talagang ang gusto ng Diyos, yan ang nais ng Diyos, ihayag niya ang kanyang sarili sa tao. Okay, now. So, yan ang sabi sa atin dito, lumapit daw tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Linisin natin ang ating mga kamay, sabi niya, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo inyong mga puso, kayong may pag-aalinlangan. So, at para magawa natin yan, naalala nyo, sabi rin ni Apostol, ang sabi ko rin sa inyo last Wednesday, ay huwag nating bigyan ng malaking attention ang mga attractions ng mga bagay sa buhay na ito o ng sanlibutan. Yun kasi yung nagiging problema. Kapag na-attract tayo sa kakinangan ng mundong ito, actually, yan ang ginagawa ni Satan kasi siya ang Diyos ng sanlibutan ito. So, ginagawa niya ang lahat upang ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos ay ma-attract sa Kanya at mawala yung focus nila o yung attention nila doon sa mga bagay na makalangit. Sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa panahon na kinabubuhayan ng mga tao. Diba? Yun yung importante. Diba? Yun yung importante. Yung makita mo kung ano yung ginagawa ng Diyos o ng Panginoon sa panahon na kinabubuhayan mo at kung ano yung mensahe niya sa panahon na kinabubuhayan mo. Kasi maseselyuhan ka ng baptism of the Holy Ghost para ka makatiyak sa pag-agaw once na tinanggap mo o sinampalatayanan mo yung mensahe sa iyong kapanahunan. Kaya nga, naririto tayo. Kaya meron tayong mensahe na pinagsasalu-saluhan. Ang mensahe ay salita ng Diyos. Mensahe ito ng Panginoon. Di ba? So, yun ang ilang bagay na dapat nating gawin. Huwag din tayong magpapadala o magpapahila sa magkabilang panig. Kasi, ang sabi nga sa atin ay, in these last days, itong Holy Spirit and the Antichrist Spirit will be so close together. Di ba? That if possible, the Antichrist Spirit will deceive the very elect. So pareha silang gumagapang, sabihin natin, pareha silang pareha silang humahayo at kinukuha nila yung kanila talaga. Sineselyuhan ng Panginoon ng bautismo ng Espiritu Santo yung kanya at tinatataka naman ng halimaw, di ba? Ito yung panahon ng marking, mark of the beast at saka seal of God. Di ba? Kaya yung propeta natin, nangusap siya ng mga mensaheng yan, mark of the beast and the seal of God. Di ba? Kasi yan yung nangyayari ngayon. So, kaya nga, huwag tayong magpapadala o huwag tayong magpapahila, di ba, sa magkabilang panig. Kailangan maging steady tayo sa kung ano yung alam nating tama at nahayag sa atin na tama. Kasi kapag ikaw ay pahapay-hapay dito at doon, ang sabi sa atin ay ganyan ang taong may dalawang pag-iisip or may dalawang akala. Hindi siya matatag. Di ba? Hindi siya matatag. And then, isa pa doon, ang sabi sa atin ay, dapat tayong magkaroon ng higit pang pagnanasa sa makalangit na kalikasan, sapagkat kapag nangyari yon, yung divine nature ay lalapit sa atin. Lalapit sa atin. So, okay now. Last week, so yung sulat ni Apostol Santiago
ang kinuha natin at nangusap siya at actually nagbigay sa atin ng paalala or babala tungkol dito sa lust or pagnanasa. Ngayon, binasa natin ang sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng mga sulat niya sa Ephesians. At gayon din kay Apostol Santiago, siya ay nagpapaalala and actually nagbababala sa atin laban dito sa lust na ito. And habang binabasa ko po itong sulat nitong dalawa, so hindi naman sa kinukumpara ko si Apostol Santiago at saka si Apostol Pablo, pero makikita natin na si Apostol Pablo being the prophet messenger also, not only an apostle, si ay may sabi nga mga revelation siya na hindi nahayag sa ibang mga alagad. Di ba? At makikita nyo na mas malalim na kapahayagan ang meron siya o ang binigay sa kanya ng Diyos upang makapagbigay babala, hindi lang sa lokal na iglesia na pinagpastoran niya, kundi sa kapanahunan kung saan siya ay mensahero. Di ba? So, mas malalim, sabi nga. Kasi itong pag-uusapan natin, ay kinuha ko po ito doon sa isang sulat niya, Ephesians chapter 4, verse 22. Ang sabi niya rito, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Sabi sa Tagalog, hubarin ninyo ang dati ninyong pagkatao na nauukol sa inyong dating pamumuhay na nasisira dahil sa mapanlinlang na mga pagnanasa. So part 5 tayo, yan ang pag-usapan natin, deceitful lust. Ano ba itong mapanlinlang na pagnanasa na tinutukoy ni Apostol Pablo? Mapanlinlang na pagnanasa. Kaya sabi ko sa inyo, medyo mas malalim itong revelation na binigay ng Diyos kay Apostol Pablo kasi hindi lang siya nangungusap sa isang lokal na iglesia na kung saan siya ay nagpastor, kundi nangungusap siya bilang mensahero ng kapanahunan. Ng kapanahunan. At alam natin na sa panahon ni Apostol Pablo, nagmanifest yung unang selyo. Doon ito nagkaroon ng manifestation. Ang ibig sabihin, yung Antichrist spirit, bago pa ito nahayag sa atin sa huling panahon na ito, na yung white horse rider ay Antichrist spirit, ito ay nagpasimula na sa kapanahunan ni Apostol Pablo. At napakadaya niya. Napakarelihiyoso niya, di ba? Yan ang sabi ng prophet. So kaya, si Apostol Pablo ay binigyan ng Diyos ng malalim na kapahayagan para labanan ito. So tandaan natin na yung anointing sa time ni Apostol Pablo ay lion. Lion. Di ba? So at kaya makikita natin na gayon na lang yung pagiging matapang ni Apostol Pablo. At kung babasahin natin, matapang, makikita natin kasi sa kanyang mga sulat. Di ba? So, at makikita natin, kung mabasahin nyo yung 7 church ages, yung sa Ephesian church age, na si Brother Branham, sinabi niya na yung mga mananampalataya sa time na iyon, mananampalataya, predestinated sa time na iyon, sumampalataya sa mensahe ni Apostol Pablo, nung dumating yaong mga bulaang guro at mga bulaang propeta, bulaang mga mangangaral, ay talagang hinarap nila ng may katapangan at nanindigan sila sa kung ano ang itinuro sa kanila ni Apostol Pablo. Di ba? So, mahirap kalaban yaong kaya niyang dayain o linlangin yung tao na may pagnanasa mismo. Di ba? So, alam nyo deceitful lust, mapanlinlang na pagnanasa.
Kasi, tingnan niyo po minsan si Apostol Pablo, sa 2 Thessalonians sa chapter 2, magugulat ka rin sa kanyang mga binitiwang mga pangangaral sa iglesyang ito. Kasi nung mangusap siya tungkol dito sa man of sin, di ba? Man of sin. Sino itong man of sin? Ito yung white horse rider. Di ba? Ulitin ko po, ang sabi ng prophet, itong white horse rider, he is a religious. Di ba? Actually, hindi siya nakasakit, wala siyang pinatay kasi he's a spirit. He's just a spirit. Di ba? Pero, mapanganib siya dahil sa siya ay napakadaya. Napakadaya. Kaya makikita natin si Apostol Pablo, nung i-describe niya ang taong ito, man of sin na ito, the white horse rider, the Antichrist spirit, ay meron siyang sinabi rito na gagawin ito and actually, nagpasimula ito sa time niya kasi nga sabi ni Apostol Pablo, for the workers of iniquity, sapagkat ang gumagawa, ang paggawa ng katampalasanan ay nagsimula na. Lamang ay may pumipigil, sabi niya hanggang sa alisin ito. Nag-start ito sa time niya, alam niya Di ba? So alam niyo ba na si Apostol Pablo ay nangusap tungkol sa first seal? Hindi nga niya lang alam na first seal yun. Di ba? First seal kasi ay yung pagdating ng Antichrist. Alam ni Apostol Pablo. Kailangang ihayag ng Diyos kay Apostol Pablo yung pagdating ng Antichrist para masabihan niya at mabalaan niya ang mga tao dahil nga napakadaya nito at napakamapanlin lang nito. Di ba? Okay now. Kaya lang, hindi niya alam na yun yung unang selyo. Kasi nung time na nangyayari ito, si John nasa Patmos pa, hindi pa nasusulat ang Book of Revelation. Okay, now, puntahan natin ito. So, dinescribe niya itong man of sin na ito, na ang sabi niya rito, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Ang sabi sa Tagalog, siya na ang kanyang pagdating ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Kahangahangang kasinungalingan. Kailan pa naging kahangahanga yung kasinungalingan? Hindi kahangahanga yung kasinungalingan sa mga mananampalataya. Di ba? Pero, now, para ka makadaya, kailangan mong gawing kahangahanga, para ka makapagpapaniwala sa isang kasinungalingan, kailangan mong gawing kahangahanga yung kasinungalingan. Paano magiging kahangahanga yung kasinungalingan? Parang totoong totoo, pero kasinungalingan. Di ba? So ano nga yung kasinungalingan ang sabi ng prophet? Di ba? A lie is a truth perverted. Di ba? Ang isa daw kasinungalingan, ito'y ang katotohanan na binaluktot. Di ba? Katotohanan na binaluktot. So ganyan yung ginawa. Di ba? So kahangahangang kasinungalingan. Sa ibang Tagalog, kung tatagalogin nyo itong lying wonders, ang sabi ay mga mapanlinlang na himala. Pwede rin, di ba? Mapanlinlang na himala. Kasi sa totoo lang, ay alam nyo, itong taong ito, man of sin, alam nyo, hindi nagpapagaling ng karamdaman ang dyablo. Di ba? Sinabi naman niya ng prophet. Di ba? Pero maraming tao ang napapahanga. Yun na lang mga faith healer at yun na lang mga, di ba? Ang daming napapahanga. Minsan napapahanga tayo Di ba? Pero, kasi bakit mapanlin lang na himala? Kasi ang totoo niyan, alam natin at sinabi ng propeta at sinabi ng kasulatan, isa lang ang nagpapagaling. Isa lang, ang Diyos lang. Pero paano niya dinadaya ang mga tao na iniisip ng mga tao na siya ang nagpagaling, hindi ang Diyos? Ganon ang dating sa mga tao, di ba?
Kaya makita natin ito yung kahangahangang kasinungalingan. Napansin nyo mapanlinlang na himala, kahangahangang kasinungalingan, mapanlinlang na pagnanasa. So ito yung ating pinag-uusapan dito. Ito yung mga nakalagay sa sulat ni Apostol Pablo. At hindi nakakapagtaka kung bakit ang banal na Espiritu, tandaan natin yung sulat niya sa mga taga-Efeso ay sulat niya sa mga taong naipanganak ng muli, na kay Kristo na. Itong binasa natin na sulat niya sa 2 Thessalonians sa chapter 2, well, actually, ang fulfillment nito din ay dito sa atin. Actually, hindi lang ito nag-start sa time ni Apostol Pablo, pero itong taong ito na man of sin, na ang kanyang pagdating ay ayon sa paggawa ni Satanas, ay napupulfill ngayon ito. Di ba? So, hindi nakakapagtaka kung bakit ang banal na Espiritu na kay Apostol Pablo ay humula na sa mga huling araw, ito yon. Ang panahon daw ay magiging mapanganib, di ba? 2 Timothy chapter 3. See? At kahit ang Panginoon sa Matthew 24 ay nangusap sa atin kung paanong ang huling kapanahunan ito ay magiging pinakamadayang kapanahunan, sapagkat sinabi niya na sa panahon na ito, sa huling panahon, ay sinabi ko na sa inyo kanina, kung maaari, ay dadayain nitong Antikristo maging ang mga hinirang. Kasi tingnan nyo mahirap dayain ang hinirang. Di ba? And actually, ang prophecy, hindi, ayon sa propeta, hindi madadaya ang mga hinirang. Pero kung maaari, yun ang sabi dito, sabi ng Panginoon, kung maaari, in other words, magtatry siya. Magtatry siya. Kaya kapag medyo maluag or mahina ang pundasyon ng isang Kristiyano sa salitaan ng Diyos, sa kapahayagan ng salitaan ng Diyos, ay baka malilang ka. Di ba? Baka madaya ka. Di ba? See, okay now. Lust means a strong desire for something that appeals to satisfy the senses. Ito daw ay isang pagnanasa o matinding pagnanasa or pagnanais sa isang bagay na nakakaakit at nagbibigay kasiyahan sa mga pandama ng tao. Now, tandaan natin na we are body, spirit, and soul. At sinabi sa atin ng prophet na yung body, meron yung 5 pandama, yung spirit, meron din, di ba? Yung soul ay isa lang. It's either faith o doubt or faith. Di ba? Sana nandiyan kayo. Now, sa isang bahagi ng mensahe, sa mensaheng tears or pagkauhaw, na pinreach ng propeta noong 1965, ang sabi niyang propeta dito, and now, how Satan tries to pervert this satisfying of the soul that tears for the soul. See? Sabi dito, he tries to give you everything to satisfy it. And he is so deceitful, napakadaya daw ni Satan, in these last days of perversion. This is a perverted world. It is a perverted race. It's a perverted people. So everything is perverted. Ang lahat ng bagay daw ay nabaluktot na. And as perverted, so gradual, until it becomes the most deceitful age than that any human being ever lived in. Ito daw yung pinakamadaya. It is more deceitful than it ever was. Ito na yung pinakamadaya. Di ba? Kaya maging yung mga pagnanasa natin ay kailangan nating, sabi nga bantayan, salain. Di ba? Yung pagnanasa natin.
Di ba? Kasi merong sinabi si Apostol Pablo na mapanlinlang na pagnanasa. Na maaari kang mailigaw o mailigaw o madaya dahil doon sa pagnanasa na yon. Deceitful lust. Di ba? Okay, now, tingnan natin itong Ephesians chapter 2 verse 3. Binasa natin to kanina. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, basahin ko sa Tagalog, na sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ay namuhay ayon sa mga pita ng ating laman. Tandaan natin na itong chapter 2 ng Book of Ephesians, sa verse 1, nag-start ito na ang sabi ay, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang. Doon siya nag-start. Si Apostol Pablo, Ephesians chapter 2, verse 1. Di ba? O, yan tayo sa harapan ng Diyos. Bago pa tayo naging bagong nilalang nang tanggapin natin ang mensaheng ito at tayo'y ma-justified, ma-sanctified at maselyuhan ng bautismo ng banal na Espiritu Santo. Okay, now. So, bago yung ating conversion, sinasabi ni Apostol Pablo na nung una daw, yung ating, sinasabi niya rito, nung una, before ang ating conversion, ay may nakikipag-deal tayo sa mga unholy people. See? At ginagawa natin iyon upang matupad yung mga pagnanasa ng laman at ng pag-iisip. Di ba? Nung tayo'y may panganak na muli, marami tayong mga kaibigan at dating mga kasama na hindi na natin ngayon, di ba, nakakasama, and actually, ayaw na natin makisama, lalo na yung kilala natin na talagang, di ba? Pero dati ay, okay tayo sa kanila. Okay sila sa atin. Ganyan tayo, di ba? Before ng ating conversion. Bago tayo na ipanganak na muli. Di ba? So, at ginagawa daw natin iyon, sabi ni Apostol Pablo, upang tupadin yung lust, sabi dito, fulfilling the desires or pagnanasa ng laman at ng pag-iisip. Kaya sabi niya ay, at tayo sa ating likas na kalagayan ay mga anak ng puot, gaya rin naman ng iba. So, sinasabi ni Apostol Pablo na ginawa natin ang mga bagay na ito before. Actually, lumaki tayo na gumagawa ng mga maling bagay, nag-iisip ng mga maling bagay, nagnanasa sa mga maling bagay, and getting involved in things that basically satisfied the lust of our flesh. Di ba? Involved tayo doon kasi, sabi nga kung hindi tayo binago ng Diyos, well, tuloy-tuloy tayo doon. Wala tayo ngayon dito. Di ba? Kung ano yung pagnanasa ng laman at ng ating kaisipan, yun yung ginagawa natin. Ginagawa natin yun para masatisfy yung ating kalooban. Di ba? Yung ating soul. Kasi ginagawa natin yun kasi yun yung nature ng ating soul. Di ba? At hindi natin alam noon na yun ay, kung nagpatuloy tayo doon, ay dadalhin tayo noon sa kapahamakan. Iniisip lang natin, lalo natin sa ating mga kalalakihan, well, paggaling natin sa trabaho, di ba? Maghapon sa trabaho, paglabas sa trabaho, sabihin natin, labas ng alas 5 sa trabaho, well, sa halip na umuwi agad, magkakayayaan pa tayo, pupunta, di ba? Magiinom at, di ba? Parang hindi tayo pagod. Di ba? Yun, nung maghapon, bago tayo lumabas sa trabaho, talagang iniisip natin pagod na tayo. Pero kapag lumabas na tayo sa trabaho,
parang wala yung pagod natin, lalo na kapag nagkayayaan na, di ba? Nakita nyo? Parang ang lakas-lakas natin. Di ba? At ang saya-saya natin. Di ba? Habang ginagawa natin yon. Kasi, na-fulfill yung pagnanasa o yung desire sa ating kalooban. Di ba? Kahit na nga magkanda sakit-sakit ang ulo mo, nagkabangas-bangas tayo sa pag-uwi sa bahay, kinabukasan may trabaho tayo, hindi natin iniisip kinabukasan may trabaho tayo habang masayang-masaya natin ginagawa yung kung ano yung desire o pagnanasa, di ba? Kaya kinabukasan, medyo masakit ang ulo, nagsising-sisi dahil masama ang pakiramdam, pagdating, magtrabaho maghapon, pagdating ng hapon ay ayos na naman. Kasi, di ba? Hindi natin namamalayan ay nadadaya tayo nung pagnanasa ngayon. Well, nangungusap ako sa simple lang, natural lang. Kasi mamaya pupunta tayo doon sa anong tinutukoy ni Apostol Pablo dito na deceitful lust. Diba? So, yan tayo noon. See? Kaya, ang sabi dito ni Apostol Pablo, sa Ephesians chapter 4, verse 22, sabi niya, that ye put off concerning the former conversation, the old man. So, katulad ni Apostol Santiago, binigyan niya tayo ng clue or ng hint o binibigay niya sa atin yung, o tinuturo niya sa atin kung ano yung dapat natin gawin upang maiwasan natin yun. Di ba? Na ang sabi dito ay, hubarin daw natin ang dati nating pagkatao, the old nature, na nauukol sa inyong dating pamumuhay, kaya kaganiyan, kaya tayo ganun noon, dahil ganyan yung nature natin. Di ba? Nandun pa rin yung old nature. At yan yung, di ba? Kaya hindi, yung desire mo ay ganun. Di ba? Kapag yung kalikasan mo'y nabago na, magbabago ka rin ng pagnanasa. Di ba? So, sabi dito, na nasisira dahil sa mapanlinlang na mga pagnanasa. So, sinasabi, hubarin daw natin yung dating pagkatao na nauukol sa dating pamumuhay, na ibig sabihin ay layuan natin yung dating kalikasan na nasira dahil sa mapanlinlang na mga pagnanasa. Kaya nga minsan, pag may matinding problema, mababae man yan at malalaki, tingnan nyo yung kadayaan ng kaaway. Di ba? Pupunta sa beer house, pag inom, akala wala na yung problema pagkatapos. Di ba? Ganun eh. See? Now, sige, punta tayo doon sa, ang tanong kasi dyan eh, paano tayo nadaya or dinaya, unalin lang ng mga mapanlinlang na pagnanasa. Okay, now. Sa 2 Timothy sa chapter 4, si Apostol Pablo pa rin po ito. Doon sa verse 3, sinabi ni Apostol Pablo rito, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Okay. Sinasabi niya na sa darating daw na panahon, well, that time ay nangungusap siya ng tungkol sa future na time. Ito yan. Di ba? Okay, now. Alam niyo ba na si Apostol Pablo ay maraming propesiya tungkol sa panahon na ating kinabubuhayan? Okay. Darating daw ang panahon na hindi na titiisin ng mga tao ang magaling na aral, kundi ayon sa sarili nilang mga pita, ay magpaparami sila ng mga guro para sa kanilang sarili, palibhas ay may makakati or makati ang kanilang mga tainga. So, ipinapakita sa atin mula sa talatang ito
na ang likas na katangian ng pita ay maaaring magtulak sa mga tao na huwag magtiis sa tamang aral. See? Para mapagbigyan o mabigyang kasiyahan yung pagnanais ng tao ngayon ay okay. Dahil sa pagnanais na mabigyang kasiyahan ang isang bagay sa kalooban nila, nais nilang makarinig ng mga bagay na magpapalugod sa kanilang budhi o tutugon sa anumang espiritual na pangangailangan na kanilang nararamdaman. So, alam nyo, itong binasa natin itong 2 Timothy chapter 4 verse 3, ito ay tumutukoy na sinasabi, darating daw ang panahon na ang mga tao ay maghahangad ng mga pangangaral at pagtuturo na hindi naaayon sa katotohanan. Kaya yan sabi niya dito darating ang panahon na hindi nila matitiis o titiisin ang tamang aral, kundi ayon sa sarili nilang pita, but after their own lust, pagnanasa. So magnanasa daw sila ng mga guro, na mga ngaral, ng mga doktrina na hindi ayon sa salita ng Diyos. Sinasabi yan ni Apostol Pablo, isang propesiya yan. Bagamat alam natin na nagpasimula na rin yan sa time niya, pero lalo dito sa ating panahon. Kaya makikita nyo dito, tinanggihan ang mensahe. At nagnasa ang mga tao, satisfied na sila sa kung ano ang sinasabi o aral ng kanilang church. Yung propeta, actually, ang Laodicea, nag-start siya sa baptism of the Holy Ghost. Di ba? And then, after 1906 yun. Di ba? After 40 years, 1946, nag-start yung prophet ng kanyang ministry. First full ministry. Di ba? Nag-start siya. May mga signs, wonders. Di ba? Signs, di ba? So, makita natin, so supposed to be, ay ang mga tao ay susunod sa kanya. Pero makita natin, marami naman during first poll at second poll, actually maraming naniwala. Hindi dahil sa aral, kundi dahil sa tanda. Pero nung dumating na yung pinakadakila, walang iba kundi ang revealing ng word, well, hindi siya tinanggap o rejected siya kasi yung mga tao, yung desire ng mga tao, satisfied na sila sa kung ano yung aral na meron sila. Di ba? And actually, makikita rin natin na marami ang nakarinig ng mensaheng ito, nakarinig sa pangangaral ng propeta, na nawala. Hindi nila natiis yung magaling na aral, yung tamang aral na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta sa huling panahon na ito, at nagnasa sila ng mga guro at mga teachers, ng mga mangangaral na nangaral, nagturo ng mga doktrina na hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba? Makikita natin yan sa panahon natin, talaga yung fulfillment niyan, kasi talaga sa panahon na ito, sa 7 kapanahonan ng iglesia, dito lang ni-reject talaga ang Panginoon. Dito lang siya nasa labas. Di ba? At wag niyong sabihin na yung mga tao na nag-reject sa kanya, sa mensahe, ay walang relihiyon di Actually, ang nag-reject sa kanya, mga relihiyoso kagaya sa first coming. Kasi satisfied na sila doon, sa doktrina, doon sa church nila. Di ba? In other words, ay
natutugunan nung iglesia nilang kinabibilangan, natutugunan nung naririnig nila doon kung ano yung desire ng kanilang puso. Satisfied sila doon. Di ba? Yung matinding pagnanasa, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina, yung sinabi ni James last, di ba? Yung matinding pagnanasa ay makita natin na baling, di ba? Na supposed to be sa katotohanan na nahayag sa huling panahon nito, pero hindi. Di ba? Okay now. Bakit ko sinabi sa inyo na even sa time ni Apostol Pablo, nangyari yan eh. Di ba? Nangyari yan. Okay. Kasi makita natin na right after na mangaral si Apostol Pablo sa mga iglesia na pinuntahan niya, makita natin na dito sa kapanahunan mismo ng isan na ito, na sinabi ng prophet, may nangyari dito eh. May nangyari dito na naging dahilan na nakapasok yung espiritu ng Antikristo sa iglesia at sa mga tao. Okay, basahin natin itong isang bahagi ng message ng prophet. Parang ilang beses ko nang binasa sa inyo ito. Gusto ko lang palaging basahin sa inyo ito kasi pwedeng ito ay mangyari or nangyayari. Diba? Hindi porke nagkaroon na ng fulfillment doon sa naunang kapanahon, noon sa nagdaang panahon, hindi na mangyayari ngayon. Prophecy repeats itself. Okay. Okay. Ano nga ang hinaing ng Diyos dito sa unang kapanahonan? They lost their first love. Diba? Yan yung hinaing ng Diyos. And actually, pinagsisisi siya at pinababalik kung saan siya nahulog. Okay, now. Ano ang kalagayan ng iglesyang ito? Di ba? Doon sa unang kapanahunan, ito ang sabi ng prophet, nung una, pagkatapos na marinig nila ang aral ni Apostol Pablo, of course now, habang tumatakbo yung panahon, ganito ang nangyari. The fervent desire to please God, pag sinabing fervent desire, masidhing pagnanasa, o maalab na pagnanais, or pagnanasa. To please God, yun daw, maalab na pagnanais or masidhing pagnanasa na malugod ang Diyos, the passion to know His Word, ang matinding pananabik daw para makilala ang Kanyang salita, the cry for reaching out in the Spirit, yun daw, sigaw para maabot yung Espiritu ng Diyos. So in other words, nasa Kanya yung tatlong yan ng pasimula. Meron siyang masidhing desire or pagnanais na malugod ang Diyos. Maganda, di ba? Meron siyang passion to know His Word. Dapat nasa atin din ito. And cry for reaching out in the Spirit. So, all begins to fade and instead, so ang lahat daw ng ito ay nagpasimulang o unti-unting nawala. And instead of the church being on fire with the fire of God, it has cooled off and become a bit formal. Sa halip daw ng iglesia ngayon ay mag-alab sa apoy ng Diyos, ay ito'y lumamig at naging formal na lamang. Nasaan yung, nawala yung masidhing pagnanasa, na malugod ang Diyos. Diyan naman ang pinakamaganda. Hindi ang nilulugod natin dito ay ang tao, ang Diyos. Di ba? So, nasa Kanya yan, pero nawala yun eh. Habang tumatakbo ang panahon, yung mga sumunod na henerasyon, hindi na sila ganun. Di ba? Ewan ko kung, now, I believe na maraming nakaka-experience ng ganito. Di ba? Maaring na-experience mo ito na napakainit mo nung una, pero hindi ka na ganito habang tumatakbo ang panahon. Di ba? Yung pagnanasa mo ngayon, hindi na kasing tindi nung dati. Di ba? At hindi po pwede na nagbago yun ng walang
tawag dito, walang dahilan. So alam nyo naman ang ginagawa ng kaaway, di ba? Alam nyo kapag nakita niyang mainit ang isang mananampalataya, gagawa siya ng paraan, di ba? Para mawala yung init na yon, mawala yung alab na yon, mawala yung masidhing pagnanais o pagnanasam na malugod ang Diyos. Yan ang ginagawa ni Satan Sabi ko nga sa inyo minsan, palagi siyang kontra sa Diyos. Di ba? Okay now. So, ito pa, sabi dito, the abandonment to God was dying out and the people weren't too careful about what God thought of them as they began to be careful about what the world thought of them. So, yung lubos daw na pagtalima or pagsuko sa Diyos or pagpapaubaya, pagpapatianod sa sakdal na kalooban ng Diyos, dati nasa Kanya yan. Kita nyo Nasa Kanya yan. Nandun yung pagtalima niya, pagsuko niya, pagpapaubaya niya sa Diyos, pagpapatianod niya sa sakdal na kalooban ng Diyos. Sabi niya dying out, unti-unting namatay o namamatay. At ang mga tao, kita nyo kapag yung matinding pagnanasa mo sa Diyos ay unti-unting nawawala, ay hindi lang yun ang mangyayari. May domino effect yan sa iba pang, di ba? Magagandang ginagawa mo or pagnanasa mo dati. Di ba? So, at ang mga tao ay hindi na daw gaanong nababahala kung paano sila nakikita ng Diyos or kung ano yung tingin ng Diyos sa kanila. Di ba? So basta, ang sabi dito ay, sa halip ay mas inaalala nila kung paano yung tingin ng tao sa kanila. Di ba? So in other words ay, nung una, wala silang pakialam kung ano ang tingin ng tao o kung anong sinasabi ng tao sa kanila. Ang importante ay, ganyan ang Diyos sa kanila. Ganyan ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Thumbs up ang Diyos. Wala silang pakialam kung puro thumbs down ang tao sa kanila, di ba? Basta okay sila sa Diyos, yun naman ang tama Di ba? Pero dumating yung time na, sabi nga yung lubos na pagtalima at pagsuko at pagpapaubaya sa Diyos ay unti-unti nang namatay. Wala na silang pakialam sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Wala na silang doon. Basta okay sila sa tao. Di ba? Hindi bali sana kung yung tao ang kaharap mo sa araw ng judgment. Baka okay ka Problema hindi Ang Diyos Di ba? So, makita natin na unti-unting nawala yung tamang desire o tamang pagnanasa upang malugod ang Diyos dahil sa mapanlin lang na pagnanasa. Di ba? So now, basahin ko muli itong isang bahagi ng message ito. Tingnan niyo ito And now how Satan tries to pervert this satisfying of the soul, that thirst for the soul. Sabi niya, tingnan niyo, sabi niya, kung paanong sinusubukan ni Satanas na iligaw ang paghahanap ng kaluluwa sa tunay na kasiyahan. Alam naman natin na yung kaluluwa natin, di ba? Yung soul, sabi ko nga sa inyo kanina, isa lang ang pandaman yan. Di ba? Kung ikaw ay mananampalataya, born again, of course, faith. At masisiyahan lang ang iyong kaluluwa, walang iba kundi sa salita ng Diyos, sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Yan yung kasiyahan, yan yung satisfaction. Diyan lang nasasatisfy ang kaluluwa ng isang mananampalataya. Di ba? Pero ang sabi ng propeta, tingnan nyo kung paanong sinusubukan daw ni Satanas na iligaw ang paghahanap ng kaluluwa sa tunay na kasiyahan. Ang pagkauhaw ng kaluluwa, sabi dito. Sabi niya, okay, he tries to give you everything to satisfy it. Sinusubukan daw ni Satanas na ibigay sa iyo o sa tao ang lahat ng bagay upang mapunuan kung ano yung
ninanais ng kaluluwa, masatisfy yung kaluluwa. Ganyan ang ginagawa ni Satan. Sa papanong paraan? Mapanlinlang na paraan. Di ba? Pag nanasang para bang ang tingin mo ay, hindi naman mali. Pero ang totoo, mali. Di ba? See? Sabi niya dito, and he is so deceitful in these days of perversion. At napaka mapanlinlang daw ni Satanas sa mga panahong ito ng paglihis at pagbaluktot sa katotohanan. Okay, now. Ano yung kasunod, Faith? Patingin. Okay, now. Last Wednesday, kinuha ko yung Greek meaning nung last doon sa sulat ni Apostol Santiago, epitomeo, na ang ibig sabihin doon ay, ang nakalagay doon, desire. Actually, hindi ko na nailagay dyan. Medyo nagmamadali ako kanina. Covet, lust or lust after, saka faint. And then, mayroong nakalagay pa na meaning, to turn upon a thing. Na ibig sabihin daw, itoon ang pagnanasa sa isang bagay. Yan yung ibig sabihin ng lust. Di ba? Kapag merong kang pagnanasa sa isang bagay, ay nakatuon doon ang iyong puso at ang iyong isip. Di ba? Kung ano man yung bagay na yon, basta nandun yung desire mo. At ang isa pang nakalagay doon, to have a desire for or magkaroon ng pagnanais para sa isang bagay. Or manabik o maghangad ng matindi. Yan yung ibig sabihin ng lust. See, magnasa o maghangad. Magkaroon ng makasalanang pagnanasa. Or mag-imbot o maghangad ng pag-aari ng iba. Minsan kaya yung ginagawa ng isang tao dahil sa matinding pagnanasa. Pagnanais. Di ba? So, ito rin daw ay tumutukoy sa mga sa paghahangad sa mga ipinagbabawal. Di ba? Or mahumaling o maghangad sa isang bagay. Di ba? Magkaroon ng matinding pagnanais or pananabik dito. Yan yung last na sinasabi ni Apostol Santiago. Ngayon, binasa natin yung sulat ni Apostol Pablo. See? Magnasa or mag-imbot, lalo na ang magpaghahangad sa mga bagay na ipinagbabawal. Okay, now. Magkaroon ng isang masidhing pagnanasa, manabik o maghangad ng matindi. Magkaroon ng masidhing pagnanais. Okay, walang masama, sabi ko sa inyo last Wednesday, walang masama kung ikaw ay magnasa, magkaroon ng masidhing pagnanais, or manabik o maghangad ng matindi, kung iyan ay sa Diyos at sa mga bagay na makalangit. Actually, yan talaga ang utos sa atin. Di ba? Sabi nga ni, sino to? Ang Panginoon ba yun? Or si Apostol Pablo, set your affections on high. Di ba? Mag-ipon daw tayo ng kayamanan sa langit, wag dito sa lupa. Kaya sabi ko sa inyo last Wednesday, kung di ako nagkakamali, ay yung ginagawa natin, every time na tayo pupunta sa church para makinig ng salita ng Diyos, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Di ba? Mayroong naiimbak doon sa ating kalooban na revelation ng salita ng Diyos. O, tandaan natin sabi ng propeta, ang pinag-iba ni Cain at ni Abel, kung bakit yung kay Abel na handog ay tinanggap ng Diyos na nagdala sa kanya sa kaligtasan, ay ang revelation na meron si Abel, na wala si Cain. Kasi kung ang pagbabasihan lang ay yung pag-aalay, well, dapat sana'y tinanggap ng Diyos yung alay ni Cain kasi nag-alay din siya. At sa kanya rin naman inialay Wala namang ibang Diyos na pinag-alayan si Cain. Ang Diyos din ni Abel. Parehas lang silang nag-alay. Magkaiba lang yung sacrifice o yung alay na kanilang dinala. Di ba? Okay, now. Yung isa ay ginawa niya by revelation sa pamagitan ng kapahayagan na mula sa Diyos, at yung isa naman ay
sa pamamagitan ng pagnanasa na, di ba? Ni Cain. Itong gusto ko eh. Kasi, di ba? Okay now. So, walang masama kung ang matinding pagnanais or masidhing pagnanasa na meron ka, kaya mo ginagawa yan, kaya ka nagpapakahirap, kaya ka talaga nakikipagbaka, ay sa Diyos. Di ba? Sa mga makalangit na bagay, may kinalaman sa Diyos. Di ba? Walang masama. Di ba? Wala namang masamang magnasa eh. Di ba? Magnais, magkaroon ng matinding pagnanais o pagnanasa, di ba? Di ba? Ginagawa natin yan, di ba? Tingnan nyo ha. Alam nyo, alam nyo naman eh, mahirap lang kami. Pero talagang, ang desire ko, sabi ko, ay para makatapos ako ng pag-aaral ko sa college, well, gagawin kong lahat para makatapos ako. Kaya, nagtrabaho ako habang pumapasok. Di ba? Kasi yun ang desire ko eh. Di ba? Pero kung hindi ganun katindi yung pagnanasa mo, o yung pagnanasa ko, hindi na siguro ako, lalo na kung yung sa time na hirap ka. Pero kapag yung pagnanasa mo o pagnanais mo ay talagang matindi, na alam mong hindi ka masasatisfy kapag hindi mo ito nakuha, gagawin mo ang lahat eh. Di ba? Gagawin mo ang lahat. Di ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung yan ay sa Diyos o para sa Diyos, walang masama. Maganda yan eh. Ibig sabihin ay, naiimpluwensyahan ng ikapitong dimension yung pagnanasa mo. Hindi ng ikalimang dimension. Na kapag yung ikalimang dimension ang tawag dito, nakaka-apekto dyan sa pagnanasa mo ay nalililang ka, mapanlilang na pagnanasa yan. Naintindihan niyo po ako? Okay now. Kasi yan ang problema eh. Kung ganun nga, kung salungat doon sa pagnanasang makadiyos. Yun ang problema eh. Okay now. 2 Corinthians sa chapter 12. Si Apostol Pablo pa rin ito. Tingnan nyo ito. Ha? Alam nyo ba na si Apostol Pablo, bago siya na-convert, alam naman natin lahat ito eh. Para lang mai-connect dito sa ating pinag-uusapan. Bago siya na-convert, ay hinuhuli niya at ipinapakulong at dumating sa punto na pumipirma siya para sumang-ayon na patayin o ipakulong at patayin yung mga mananampalataya sa kanyang kapanahunan. At hindi ako naniniwala na ginawa niya yon ng walang pagnanasa. Di ba? Kasi iniisip ni Apostol Pablo, yun lang kanyang sekta na inaaniban, yun talaga ang tama. At ang lahat ng iba pa na hindi sang-ayon doon, mali. Dapat mamatay, dapat makulong. Kita nyo yung tindi ng desire niya na ipakhulihin at ipakulong yung mga taong yon. Humingi pa siya ng sulat sa high priest. Di ba? So, pero, kita nyo ang akala niya naglilingkod siya ng tama sa Diyos. Hindi niya alam na yung desire sa kalooban niya ay deceitful desire. Mapanlin lang. Maraming ganyan, di ba? Alam nyo, ang Panginoon nangusap siya, I forgot kung saan, nang sabi niya, darating ang panahon na kayo'y ipapahuli, kayo'y ipapakulong, at kayo'y ipapatayin, na iniisip ng mga taong iyon na gumawa sa inyo na sila'y naglilingkod sa Diyos. Nasa Bible yan. Di ba? Kita nyo yung desire na yon. Hindi alam ng mga taong iyon na yun ay deceitful desire. Mapandayang, di ba? O deceitful lust. Pagnanasa. Di ba? Kaya nga, si Apostol Pablo na lang,
Di ba? Ginagawa niya yun. Nasa isip niya, naglilingkod siya ng tama kay Jehovah. Di ba? Hindi siya nagkakasala. Yun, di ba? Ganon siya nadaya nung una. Ganon. Ganon katindi yung desire niya. Yung lust, sabi nga. Ganon katindi yung pagnanais niya. Di ba? Tingnan nyo yung relihiyon ngayon na pumapatay dahil sa kanilang relihiyon. Di ba? Isipin nyo, na ginagawa nila yon, iniisip nila, nalulugod ang Diyos sa kanila. That is deceitful lust. Di ba? Okay, tingnan nyo si Apostol Pablo. After na siya'y ma-convert, alam niyo naman ang nangyari, di ba? Maging yung pagnanasa niya, binago ng Diyos. Sa totoo lang, di ba? Ang Diyos sa loob nagpapasimula, palabas. Yun ang una niyang babaguhin, di ba? O, kita niyo si Apostol Pablo sa isang bahagi ng kasulatan. 2 Corinthians chapter 12. O, chapter 12, verse 11. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Sabi niya, ako'y naging mangmang sa pagmamapuri. Kayo ang nagtulak sa akin, sapagkat nararapat sana na ako'y pinuri ninyo, or pinupuri ninyo. Kasi si Apostol Pablo, kung hindi siya na-convert, talagang, si Apostol Pablo, kilalang tao yan sa time niya. Well, kung hindi siya na-convert, baka siya ang naging unang pope. Kaya makikita natin yung pinaka-naging tanyag na pope sa Catholic, naging kilala talaga sa lahat ng pope, ay si Pope John Paul. Di ba? The second ba yun? Di ba? Kinuha niya yung pangalan niya kay Paul. Di ba? I am become a fool in glorying, sabi niya sa Tagalog, sapagkat nararapat sana na ako'y pinuri ninyo. Sapagkat sa anumang bagay ay hindi ako nahuhuli. Totoo naman. Sa mga pinakadakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Si Brother Branham, nag-preach siya ng mensahe na kinuha niya yan teksto, yan sulat na yan ni Apostol Pablo, at ang title ng message niya, The Oddball. Oddball, kakatuwang tao. Sinabing oddball, kakatwa, yung kakaiba. Di ba? At sa pasimula ng message na yan, ang sabi ng prophet ganito, and I thought, while reading this, and ano yung reading this? Yung binasa natin, 2 Corinthians chapter 12, and thinking of this little place here, this come on my mind, Paul saying, I have become a fool. See, now, that's a very strange thing for an apostle to say. Iba, kakatwa daw or kakaibang bagay para sa isang apostle na sabihin nyo na ako'y naging mangmang, naging isang mangmang. I have become a fool. Now, sabi ng prophet a fool is a person that really isn't in their right mind. Ang mangmang daw ay isang taong hindi matino ang pag-iisip o wala sa wastong pag-iisip. Well, alam nyo, sige, basahin ko muna yun. And how would this apostle say such a thing as this, I become a fool? Actually, hindi talaga mangmang. Oo, tama yung mangmang.
Pero yung sinabi ng prophet dito na, a fool is a person that really isn't in their right mind. Ito daw ay isang tao na wala talaga sa kanyang tamang kaisipan, katinuan. Yan daw ibig sabihin ng fool. Okay. So, tuloy natin yung chapter 32. Sabi dito, now we can think of that subject just for a few moments. Paul said, I have become a fool or a nut. Now, sabi niya, you have to be somebody's nut. You can either be a nut for the world or a nut for Christ. Alam nyo yung I have become a fool, mangmang, sabi ng prophet ay a person that really isn't in their right mind, ay not exactly mangmang, kundi baliw. Kaya ang sabi ng prophet ay, iniisip ko, sabi niya rito, habang binabasa ko ito, iniisip ko, sabi niya, at ito ang dumating sa kaisipan ko, Paul is saying, I have become a fool. Sabi niya, that's a very strange thing for an apostle to say, I have become a fool. Now, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo rito, kung ita-translate natin o kung gagamitin natin yung definition ng propeta sa salitang fool, a person that really isn't in the right mind, ako'y naging mangmang o naging isang baliw. So, sabi niya, kailangan mong maging baliw para sa isang panig. Sabi niya, maaari kang maging isang baliw para sa sanlibutan o isang baliw para kay Kristo. Now, tingnan nyo medyo natin yan ha. Pag sinabi kasing baliw, hindi naman yung kagaya nung nakikita natin dyan naglalakad na madumi, di ba? Hindi yung gano'n na talagang siraulo. Hindi po gano'n. Di ba? Yung ibig sabihin dito, ganito ang sabi ng prophet, sa preaching pa rin na yan, one day in California, was walking down the street, and there was a man. He had a sign on the front of him, may sign daw siya sa harapan niya. Di ba? O siguro nakasulat sa damit niya, na ang nakalagay ay, I am a fool for Christ. And on his back, he had a sign that said, now whose fool are you? Kung susundan natin yung anong yan ang prophet, well actually, kapansin-pansin yung taong yon dahil nagtatawanan yung mga nakakasalubong niya dahil sa nababasang nakasulat doon sa unahan niya o siguro sa harapan ng damit niya. Nang nakalagay ay, I am a fool for Christ. Na, well, kung sasabihin mo naman na ibig niya sabihin, ako'y mangmang kay Kristo, hindi naman actually katawa-tawa yun. Pero yung, well, I believe na ang tinutukoy, ang dating nito sa tao, ako'y baliw, nababaliw kay Kristo. Pag sinabing babaliw, talagang kinababaliwan mo, di ba? Kaya minsan may, di ba, nasasabihan natin, ikaw baliw na baliw ka doon. Alam niyo yung ganon, na baliw ka doon. Ibig sabihin talaga namang, grabe naman ang pagnanasa mo doon. Grabe naman ang, di ba? So, yan sabi niya, ako'y nababaliw para kay Kristo. Then sa likod ikaw, sinong kinababaliwan mo? Di ba? See? Ako'y nababaliw o ako'y baliw na baliw kay Kristo. Di ba? In other words, gustong-gusto ko siya. Parang ganun ang ibig niyang tukuyin dito Talagang ang desire at pagnanais ko siya. Wala nang iba. Talagang nababaliw ako sa kanya. Di ba? Minsan, baliw na baliw ako sa iyo. Di ba? Pero ang totoo nun na hindi lang hangang-hanga ako sa iyo, gustong-gusto kita. Di ba? So, kaya ang nakasulat sa likod, ikaw, kanino ka nababaliw? O, kanino ka baliw na baliw? Di ba? Kanino ka nahuhumaling? Di ba? Kapag sinabing, baliw na baliw, haling na haling ka sa tao na yun. Di ba? Alam niyo yon?
Alam ko naiintindihan niyo ako, yung mga words na yon. Kaya ito na, nahaling na doon. Umaga, tanghali, hapon, laging, di ba? Yung bang parang hindi ka masasatisfy kapag hindi mo siya nakita or hindi mo nakuha, di ba? Yung kinababaliwan mo o kinahuhumalingan mo. Naintindihan niyo po ako? Matinding pagnanasa yon. Di ba? Matinding pagnanasa yon. Di ba? Ito ang tamang pagnanasa. Nahuhumaling siya, baliw na baliw siya kay Kristo. Di ba? Sabi ko nga, walang masamang magkaroon ng matinding pagnanasa, masiding pagnanasa or matinding pagnanais, di ba? Kung sa Diyos yan ako, yan ang pinakamaganda. Di ba? Nahuhumaling ka sa Kanya. Ang isang, di ba, tingnan nyo ha, ang kasintahang babae, di ba? Kahit na yung kasintahang lalaki, sila'y nahuhumaling sa isa't isa, di ba? Baliw na baliw sila sa isa't isa. Pasensya na kayo sa word, pero alam ko naiintindihan niyo yon. Baliw na baliw sila sa isa't isa. Di ba? Halos maghapong magkasama. Di ba? Pagdating sa bahay ay, sila pa rin ang magka-text. Sila pa rin ang magka-chat. Di ba? Naiintindihan niyo ako? Pagising sa umaga, ang huling ka-chat ay, sila ang magka-chat nung bago matulog. Pagising ng umaga, sila pa rin ang magka-chat. Kaya kung minsan ay, inuutusan sa bahay, hindi, di ba? Hindi makapag-focus, di ba? Kaya minsan maririnig mo ay, haling na haling ka na dyan sa iyo, di ba? Baliw na baliw ka dyan. Huwag niyong sabihin na walang connection yon sa pagnanasa. Meron. Di ba? Okay now. At dapat maging ganun tayo sa Kanya. Yun yung point natin dito eh. Yun yung point ni Apostol Santiago, maging ni Apostol Pablo. Di ba? Na huwag tayong padaya kasi merong deceitful, di ba? Lust. Sana nasundan niyo po ako. Maganda yung tanong eh. Ikaw, di ba? Maring matawa ka sa nabasa mo sa habang kasalubong mo siya. Di ba? Pag ano mo sa likod ay doon baka magising ka eh. O kaya naman, sinong kinahumalingan mo? Kanino ka nababaliw? Di ba? So, sinong kinababaliwan mo? Di ba? Tanungin ko kayo, kahit na kayo na nasa live stream, di ba? Kanino nahuhumaling or sa ano nahuhumaling at anong kinababaliwan ng maraming tao ngayon? Bata, estudyante, teenage, di ba? Ano? Sana nasundan niyo po ako. Lust are desires that are craving fulfillment. Ang mga pita ay mga pagnanasang naghahangad ng katuparan o naghahanap ng kasiyahan. See? So in other words, yung lust, kung hindi nito masusumpungan, kung ano yung pinagnanasaan niya, hindi siya masasatisfied. Di ba? So, ang mga pita ay matitinding pagnanasa na nananabik na matupad o mabigyang kasiyahan. At, patapos na po tayo. Sino ang naglagay ng mga pagnanasang ito sa kalooban ng isang tao? Some lusts were there from birth because of the lineage you were born into. Ang ilang mga pita ay naroroon na sa kalooban ng isang tao mula pa sa kanyang kapanganakan dahil sa angkan o lahing iyong pinagmulan. So, it was passed down by your DNA and habits of your family. So, ito'y naipasa sa pamamagitan ng iyong DNA at mga nakaugaliang gawi ng inyong pamilya. Kaya minsan may makikita kang karakter o gawi ng iyong anak, kanino ba ito nakuha nito? Hindi naman ganun ang tatay nito, hindi ganun ang inay nito. Pero minsan may makakausap ka na mas mga ikangay matanda na ganyan kasi yung lola niya dati na ano.
Di ba? Nasasalin pala. Di ba? Okay. Sabi dito, while other lusts were developed from the influences of the world since you were a baby and began to grow. Samantalang ang iba daw naman ng mga pita o lust or pagnanasa ay nabuo dahil sa mga impluensya ng sanlibutan simula nung ikaw ay bata pa at nagpasimulang lumaki. So ang iba ay nandyan na dahil sa mula pa sa iyong kapanganakan dahil sa angkan o lahing pinagmulan mo. So, tandaan natin, ang iba naman ay dahil sa impluensya ng sanlibutan o ng paligid na. Di ba? Kinabubuhayan mo. So, everything that is created by God is something that we recognize God's divine nature in. We can contact God through those things. Okay, now. So, si Satanas, alam natin, ito, patapos na po ako. Alam natin na napakatindi ng invention ngayon. Well, sa bagay, ito'y inihula na sa huling panahon ay lalago ang kaalaman, knowledge shall increase. Tandaan si time of Daniel. Well, kaya makita natin yung mga inventions ngayon. Titindi talaga. Sabi nga ay wala ka nang maitatago. Di ba? Pero alam nyo ba na ginamit ni Satanas ang kakayahan ng tao na mag-imbento at lumikha ng mga bagay sa mundong ito upang iligaw ang mga tao. Di ba? Upang wasakin ang tao at ang mundong ito. Kagaya ng mga bomba ngayon. Di ba? Gayunman, may mga bagay na ginawa ang tao, unang tao, na ipinahintulot ng Diyos para sa ating pamumuhay. Ngunit, tandaan natin na tinawag tayo ng Diyos at tinuruan na huwag ituon ang ating puso sa mga bagay na ito, na mga ginawa ng tao na ipinahintulot ng Diyos para sa ating pamumuhay. Tandaan natin ay tayo'y tinuruan din ng Diyos na huwag nating ituon ang ating puso sa mga bagay na ito at huwag magnasa sa mga bagay na ito. Di ba? Kagaya ng mga tahanan natin, ng mga sasakyan o kagamitan o ng mga kung anumang mga produkto na kailangan natin sa buhay na ito. Well, pinahintulot ng Diyos yan na maimalika ng tao dahil pangangailangan ng tao, pero tinuturuan tayo na wag nating ituon ang ating puso, ang ating isip doon. Kasi sabi ko nga sa inyo, aalis tayo dito, iwan natin yan . Di ba? Magandang marami kang pag-aari dito sa lupa. Magandang hindi maganda. Kasi pwedeng maging mitsaya ng buhay mo. At maaari din namang yan ang maging dahilan kung bakit kailangan mong, kung bakit mangyari sa'yo yung magdalawang isip ka. Alam nyo ang nangyari kay Mrs. Lot? Di ba? Di ba siya sabi ng prophet? Nanghinayang din siya dun sa, iiwan niya sa Sodom . Actually, mayor yung asawa niya. Di ba? So, nakita nyo, yun yung naging dahilan para mapahamak siya. Well, hindi ako against dun sa marami kang pag-aaral. Sabi ko nga, kung ako'y bibigyan ng Diyos ng maraming, di ba, pag-aari dito sa lupa, bakit naman? Ang tinuturo lang sa atin ay, wag ituon ang ating puso. Sabi nga, huwag tayong madaya. Yung ating pagnanasa ay huwag madaya ng mga bagay na ito. Kasi may mas dakila dyan. Di ba?
May mas dakila dyan. Hindi talaga tayo taga rito. Iiwan natin yan dito. Di ba? Actually, kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, ay bawasan natin, huwag nating, huwag tayong magbigay ng malaking attention sa attraction ng buhay na ito. O yes, sa mundong ito, sa buhay na ito, huwag. Huwag. See? Okay, sana nasundan niyo po. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng bahay, maayos na simbahan, di ba? Minsan tinan nyo ha, minsan natutuon ang focus na isang mananampalataya sa ganda ng church. Di ba? So kapag nangyari yan ay baka maiwan ka sa rapture kasi gagandahan ka sa church. Manghihinayang ka sa church. Di ba? Pero may mas maganda doon. Di ba? So, magandang tahanan. Walang masamang magpaganda ka ng tahanan. Di ba? Ako yun. Di ba? Pero palagi natin tatandaan, magkaroon ng sasakyan. Walang masama doon. Di tayo against yan. Pero lagi nating tatandaan na dapat ay ang ating puso at isip ay doon sa salita ng Diyos. Ang pagnanasa ng ating puso. Kaya nga yan lagi hindi ko nakakalimutan yan sa panalangin. Magkaroon ng pagnanasa sa Kanya, hindi sa mga bagay na narito sa lupa. Sa Kanya. Kasi aalis tayo rito. Okay, tumayo po tayong lahat. Maraming salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po. Patuloy kayong nagpapaalaala sa amin. Lord, na ang mga bagay na narito sa lupa ay, ang lahat ng ito ay mawawala. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay susunugin, Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Diyos, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. O kaya nga, kailangan naming ituon ang aming buong puso at kaisipan sa inyong salita. Magkaroon ng matinding pagnanasa, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong salita. Yan ang pinakadakila at pinakamagandang pagnanasa na dapat mayroon po ang isang tao, ang isang mananampalataya na umaasa sa pag-agaw, Panginoon. Magkaroon ng matindi o masidhing pagnanasa, Panginoon, sa inyong salita, sa kapahayagan ng inyong salita. At Panginoon, kapag nagkaroon kami ng ganitong masidhing pagnanasa sa aming kalooban, sa aming puso, sa aming kaisipan, well, we believe, Lord, na ito'y kakatagpuin niyo po, sapagkat talagang bumaba kayo sa huling panahon na ito, Panginoon, upang ihayag ang inyong mga salita at ang revelation na ito, Panginoon, ang siyang magdadala sa amin, O Diyos, doon po sa pag-agaw, doon sa pagbabago ng aming katawan na inyo pong ipinangako. Kaya marami pong salamat. Tulungan nyo kami ng aming buong puso't kaisipan, O Diyos. Magkaroon ng pagnanasa sa inyo, Panginoon. Sa mga makalangit, Panginoon, na bagay. Sa mga kapahayagan, Panginoon, na Lord, inyong inilaan para sa huling kapanahunan na ito. Upang ito'y makapagbigay din sa amin ng kalakasan at kagalakan, Panginoon, na maglingkod sa inyo. O Lord, naway magkaroon pa kami ng higit pang pagnanasa, pag-aalab sa aming mga puso, na mapaglingkuran kayo at marinig ang mga kapahayagan po ng inyong salita. Yan ang aming patuloy na samo at dalangin sa inyo, Panginoon. Alalahanin nyo rin, Lord, ang aming mga pangangailangan po sa buhay na ito. Alam nyo na kami patuloy pa rin na nagtitiwala sa inyo, sapagkat alam namin hindi lang mga spiritual, Panginoon, na biyaya, kundi maging mga natural man ay kaya nyo pong ipagkaloob. Salamat po, naway patuloy na maituon namin ang aming puso't kaisipan sa inyong salita,
at sa inyong mga pangako sa huling panahon na ito. Marami pong salamat. Tinataas namin kayo. Sinasamba, pinupuri sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Awitin natin, Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Your rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the edge draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. God bless you, brothers and sisters.
I worship your holy name. I worship your